sa ating Sunday school, which is prayer and meditation or devotion. Gusto natin paiklihan. And na tayo ngayon ay nasa 5th lesson na. So we have dived in to 2 introductory lessons o mga panimulang lessons about prayer. Eventually, we'll expound more on the functions of prayer sa buhay ng mananampalataya. And we have tackled 2 introductory. Kahit dalawa na siya, introductory pa lamang ito patungkol sa meditation. And we are now on the 3rd. Actually, nagkakamali yung aking tawag dito. Ito ay part 3 na, sorry. Teka lang, tama ba yung binuksan kong slide? O, tama. This is part 3 ng ating meditation. So, part 3 ng ating introduction to meditation. So, saglit lang. Edit natin para lang ayos. Part 3. Ano ba siya? Nawala? Ay, nawala pala. Nawala nga, no? Ayun. Balik na siya. Ayan na. So, we are now on part 3. Pero overall, sa ating serye, tayo ay 5th lesson na on prayer and meditation. So, we have used the title, Meditating the Word of God to hear the voice of God. Kasi this is the only way, ito lang tanging paraan para marinig natin ang boses ng Diyos. Not literally audible voices, pero figuratively speaking, sa ganitong paraan ng pagninilay-nilay sa salita ng Diyos, doon natin natatagpuan, naririnig figuratively ang salita mismo ng ating Panginoon. Hindi na nga tayo nag-aabang ng mga bulong-bulong kung ano man, o mga direktang pahayag, o mga pangitain, upang malaman natin kung ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Now, may lugar sa buhay at dapat lamang na ating sa buhay ang pag-aaral at ang regular na pagbabasa. Pero ito yung pinakamataas na ating gawain, kumbaga, gawain pananampalataya pagdating sa salita ng Panginoon. So, meron tayong pakikinig ng salita sa pamamagitan ng pangangaral, meron tayong pagbabasa, meron tayong pag-aaral, meron tayong pagsasaulo ng salita ng Diyos. It's up to you how you'll memorize God's Word. At meron tayo na pagninilay-nilay. Mahalaga ang pagninilay-nilay dahil mga natalakay natin nung nakaraan, hindi lang tayo binibigyan nito ng kaalaman, ngunit hinihipo din ito ang ating puso sa tuwing ating tinitingnan at pinagninilay-nilayan ng salita ng Panginoon. At ang tunay na pagbabago ay nagaganap sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung ito ay ating tinatrato ng tama at pinagninilay-nilayan ng regular. Diba? Kung tayo ay nagnanais sa parang maging isang puno na ang ugat ay parating malapit sa source ng tubig, ng dalisay na tubig upang tayo mamunga ng husto, ika ni David, ay dapat tayo ay patuloy na nagninilay sa salita ng Diyos day and night. Now, it doesn't mean it's literal day and night, pero ang ibig sabihin nito ay dapat mayroon tayong regular na disiplinadong pagninilay sa salita ng Diyos. And because of that, tinalakay natin yung introduction sa pagninilay o meditation. Nung nakaraan nating talakayan dito, tiningnan natin yung pinagkaiba ng tinatawag nating occasional meditation and deliberate meditation. Occasional ay may kinalaman sa ating pangaraw-araw na pakikipagsapalaran sa buhay na bawat nating makita, for example, o maranasan ay dapat ikinukonekta natin sa mga bagay ng langit o sa mga bagay ng Diyos. So it's an experiential meditation based upon how we experience life itself. Kung yung simpleng nakakita tayo ng dahon na nililipad ng hangin, ano ba ang hinihimok nito sa ating kaisipan na ipinapaalala patungkol sa mga bagay ng ating Panginoon. And many other things na related o kaugnay doon. Now, yung deliberate meditation, ito na tinatawag natin na talagang sinasadya from the word deliberate. May set time, may set frequency, at may disiplina pagdating sa pagninilay-nilay. And we are diving into the word pagdating sa ganitong klase ng pagninilay. It's deliberate, dapat pinaplano, it's strategic, dapat pinag-iisipan ng gusto. Now with that said, sa ating part 3 of meditating the Word of God to hear the voice of God, we'll look into the duty and necessity of meditation. So meron tayong tungkulin at pangailangan na magnilay-nilay. So iniisip natin minsan, may mga tungkulin tayo na parang andali nating abandonahin. Kasi iniisip natin minsan na, ay ito baga may tungkulin ko ngayon, hindi ko naman ito, I can exist without necessarily this tungkulin o ganitong klase na duty.
But hindi natin yun pwedeng sabihin pagdating sa pagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Lagi siya magkaakibat. It's both our duty and necessity. Hindi natin siya basta-basta pwede na abandonahin. So, with that said, tingnan natin ang sinasabi muna ng aklat na ating nagiging reference, the Puritan or a Puritan Theology, Doctrine for Life. Sabi rito, the Puritans stressed the need for meditation. They said that first, our God who commands us to believe commands us to meditate on His Word. That should be sufficient reason alone. When we fail to meditate, we slight God and His Word and reveal that we are not godly. Kung mayroon mang dapat isa sa mga pangunahing nag-uudyok sa atin para magnilay ng may kasapatan, ay yun ay dahil siya'y ipinag-utos ng Diyos. That should be more than enough reason at sapat na rason upang tayo ay magnilay. At sinasabi nga ng mga Puritan, yung paalala na pag tayo ay hindi nagnilay, atin kumbagang pinabababaw ang otoridad ng ating Diyos at ng kanyang salita. At ipinapakita na hindi tayo maka-Diyos. So talagang ito ay duty, kumbaga, natin. And eventually, we'll look why it's also a necessity for us. Second, we should meditate on the Word as a letter God has written for us. Kailangan nating tandaan yon. Since we are exalting the authority of God, dapat din nating tingnan ang pagninilay-nilay sa salita na para bang tayo ay nagbabasa ng sulat galing sa ating Diyos mismo, directly addressed sa atin. Kung maganda na illustration yung letter, kung titingnan natin mabuti, ang mga Puritans, ginagamit nila yung salitang letter o sulat, liham, in two ways. In a literal way at saka in a figurative or illustrative way. Pag tinignan natin in a literal way, totoo namang sulat mula sa Diyos ang kasulatan. Diba? At ito ay binigay niya. Nakita nga natin kanina sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. Ito ay kanyang ipinahahatid sa iglesia. Inilalantad niya sa iglesia, inilalantad niya sa sanlibutan upang sa pamamagitan ng salita niya ay siyang maging boses ng Diyos sa mga makasalanan upang sila'y magsisi at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pero bilang mga mananampalataya, this is a letter both literal and figurative. Figurative in a way, para makita natin yung intimate part o yung intimate intention naman ng Panginoon sa kanyang pagbibigay sa atin ng kanyang salita. Dahil kung meron man tayo dapat sa alang-alang pagdating sa pagninilay-nilay, it should be an activity that is intimate. Hindi lamang siya basta informational, that's what study is for, but it should be an intimate approach to God's Word. Na isipin natin mabuti, pagka pinairal natin sa ating isipan, ito'y sulat ng Panginoon para sa amin. Kumbaga, ibig sabihin, ito'y direktang pakikipagkomunikasyon ng Diyos sa iyo at sa mga kagaya mo na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, nang dahil sa kamatayan ni Kristo, which is the very foundation why we believe, ay naligtas sa kanyang mga kasalanan. Yung tanong ko kanina as a rhetoric question, who are we to be spoken to by God? And this is what God is doing kapag siya ay pagkating tinitingnan yung kanyang kasulatan upang marinig natin mula rito ang kanyang boses. God is being intimate sa pagbibigay niya sa atin ng kanyang salita, so we should be intimate in our intentions kapag tayo ay nagninilay-nilay na sa salita niya. Kung isipin niyong mabuti, sino sa inyong nakatanggap na ng sulat? Siguro lahat tayo. Hindi ko sinasama yung mga email na natatanggap natin sa sa trabaho, hindi kasama yon. Pero yung mga sulat na ang tawag dito, sulat galing sa kaibigan, although hindi na uso yon. So gamitin na lang natin yung yung mga electronic na mga text natin. Messages and so on. Minsan mga mahabang messages galing sa kaibigan, significant other, kung sino pa man. At pag tinitingnan natin yun, huwag kayong tatanggi, tayo'y kinikilig. Di ba? Tama ba? Totoo naman yun tama ba? Pagka may mga ganun Minsan pagka, di ba, kayo naman nagbabiyahe, bumabiyahe kayo, may sumasakay kayo ng bus, o kaya sa mga sumasakay ng train, LRT, sakay kayo ng jeep, minsan makakita kayo na may kinikilig dun sa gilid, nagbabasa ng phone niya. And so, minsan mapapaisip, ano kayong binabasa nun?
Sino kayang kausap nun? And so on. So kaya ako ginagamit yung illustration na yon kasi the more so, pagka tayo ay nagninilay-nilay salita ng Diyos. Ito pa yung sunod na tanong. Sino sa inyo nagbasa na ng isang mensahe ng paulit-ulit? Yung mga ano tawag dito, yung tipong binabalik-balikan. Di ba? And so, nangyayari yon. Di ba? Realidad yun eh. The more so, pagdating sa salita ng Panginoon sa atin. Kumbaga, that's what meditation is for. You go back. You always go back. Kumbaga, magninilay-nilay ulit ako dito kasi bakit? Kinilig ako ni godly kilig. Yung godly kilig ang tinutukoy ko nang dahil sa ang daming pinaalala ng Diyos, muli niyang inilantad nung aking pinagnilay-nilayan yung kanyang salita. Sabi nga ni Thomas Watson, we must not run it over in haste, but meditate upon God's wisdom in inditing and His love in sending it to us. Such meditation will kindle our affections and love for God. As David said, I will lift up my hands also to thy commandments, which I have loved, and I will meditate in thy statutes. From Psalm 119 in verse 48. Kaya nga ito ay mahalaga na ipaalala sa atin na tingnan ko yung salita ng Diyos pag ako'y nagninilay bilang kanyang sulat, intimate letter sa akin. Para tayo ay hindi rin tamarin. Diba, isa sa mga hadlang natin talaga pagdating sa meditation, yung disciplined meditation is what? Idleness or laziness. Oftentimes kasi yun talaga ang reason. Not really forgetfulness, pero most of the time negligence is from what? Is from laziness. Ngayon, with that said, anong ginagawa natin? Minsan, para lang masabing nagawa natin, ay bibilisan na lang. Naramdaman nyo na ba yung halimbawa nagbabasa kayo ng salita ng Diyos, gusto rin yung matapos na? Parang sana matapos na to. Hindi ganun yung meditation eh. Yung reading nga, hindi rin dapat ganun eh. Di ba? Kasi babasahin mo lang siya. Tapos tapos na, biglang makakahinga ka na ng maluwag. Ay, pwede na akong manood ulit ng podcast kung ano man. Hindi ganun yun. Kung sa halip, ay sabi nga ni Thomas Watson, hindi mo yun mamadaliin. Di ba sino sa inyo ang pag nagbasa ng halimbawa ng message, mga love message, mga ganyan, yung mga ginagamit kong illustration kanina, ay nagmadali. Yung mga sa inyo, hindi pa napunta dun sa sunod na pangungusap, hindi makaalis-alis dun sa una eh. Diba? Kasi tinamaan na ng kilig, tas dahan-dahan pa na ini-scroll para lang matapos and so on. No? Yung intended na matapos ng 2 minutes, sa tapos nyo 48 minutes. Diba? Kasi talagang tapos babalik na naman and so on. Scroll down, scroll up ulit, tapos scroll down ng konti, scroll up ulit, and so on. So, the more so, kapag tayo ay nagninilay-nilay. It should kindle our affections and love for God. And it would. Kasi yun naman talaga ang intention ng ating Panginoon eh. Kaya nga sinabi ng Panginoon, diba, itong mga bagay na ito, anong tawag dito, means of grace. Ano yung intended na, ang tawag dito, na goal ng mga means of grace? Anong sagot din? Holiness. Tama ba? To bring about holiness, conformity to the image of Christ. How can that happen? Obedience. And what should be the driving force of our obedience? Love. If you love me, sabi ni Christ, keep my commandments. It can only happen in talagang joyful na pagkikip ng commandments ng Diyos if our affections are what? Are kindled by the love of God, which will enable us to love God Himself. I will lift up my hands, sabi ng Scriptures, also to thy commandments, which I have loved, and I will meditate in the statutes. Balikan natin yung kanina nating naging pangangaral. Nakakatuwa nga kasi at least somehow they're connected to one another, or Sunday school, tsaka yung pangangaral natin kanina. The mere thought na inilantad sa atin out of grace ang salita ng Panginoon should already what? Make us fall in love both doon sa salita ng Diyos at saka sa Diyos na nagbigay at naglantad ng kanyang salita sa atin. Just as how David have said with all his heart na yung commandments ng Diyos I have loved and I will meditate in thy statutes. Bakit? Because he has loved God's commandments. Saan naka-invest ng commandment ng Diyos? Sa kasulatan ng ating Panginoon. Moving on, third,
One cannot be a solid Christian without meditating. Mahalaga to. Kailangan tayo ay maging mga solidong Kristiyano. Ang paglago ng Kristiyano, habang lumalago siya, makikita mo nagiging solido rin siya. Tumitibay siya sa kanyang pananampalataya, mas nagiging solido kumbaga. Mas nagiging matibay siya sa kanyang mga convictions, mas nagiging matibay siya sa paghindi, sa mga tukso at sa kasalanan, sa pag-iwas, sa pagtakbo, at mas nagiging matibay din siya sa kanyang kagalakan pagdating sa pagsasagawa o pagpapatupad ng mga bagay na makapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. And this is the goal should be of every Christian, to be a solid one. And that cannot occur, hindi ito mangyayari without meditating on God's Word. Actually, pinakamaganda nga yan kung kayo may mga Bible app sa phone nyo ngayon, habang nagpapatuloy tayo sa ating pagtingin dito sa ating Sunday School lecture, tingnan nyo lang, tumutok lang kayo sa Psalm 1. At lagi nyong tingnan yung Psalm 1, yung Psalm chapter 1, sa paraan na kung saan ay makikita nyo doon na laging ini-illustrate ang mananampalataya doon parang isang puno na nakakabit sa pinanggagalingan ng tubig. Na kung saan ay sa paraang ganoon siya'y mamumunga. And that is when we meditate on God's Word day and night. Itanong nyo sa inyong mga sarili, is it your goal to be a solid Christian? Is it your goal to be conformed to the image of Christ? If the answer is yes, how are you in terms of your meditation life? Kumusta ang pagnilay-nilay po ninyo natin, sama ko ang aking sarili, sa salita ng ating Panginoong Diyos? Meron ba kayong mga araw na nagninilay? May mga araw ba kayong hindi nagninilay? How often kayong nagninilay sa araw-araw? Those are good questions to ask sa ating mga sarili. Naglalaan ba tayo ng oras sa isang buong maghapon upang tayo ay makapagnilay sa salita ng ating Panginoon? At pag tayo ay nasa panahon ng pagninilay, talaga bang ang ating mga apeksyon sa ating Panginoon ay talagang nai-steer? Napapaalalahanan ba tayo ng gusto patungkol sa biyaya ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos, sa mga gawa ng Diyos, at marami pang iba na kagandahang loob ng Diyos sa atin? Sabi ni Thomas Manton, faith is lean and ready to starve unless it be fed with continual meditation on the promises. As David said in Psalm 119:92, unless your law had been my delight, I should then have perished in my affliction. So kung titingnan natin mabuti, ano daw ang ating pananampalataya? Payat at gutom. Malibang siya ay patuloy na pakainin sa pamamagitan ng ng pagninilay-nilay. Sana wala naman sa atin dito na sakalamang nakakakain, spiritual feeding, kapag araw ng linggo. Wag naman sana na ganoon. Kasi sigurado ako na wala sa inyo nakakain isang beses ng isang linggo. Pag-usapang tangible food o physical na pagkain. That unless kayo ay nagpa-fasting, yung mga talagang fasting for health reasons. Pero wala sa atin ang gagawin yon deliberately na nakakain lang isang beses sa isang buong linggo. At kung ating papansining mabuti, kung ang nais natin ay tumibay ang ating pananampalataya, itanong mo o itanong ko din sa aking sarili, ginugutom mo ba ito? Yun yung tanong. Pinapakain mo ba ito? At kung gusto natin talagang tumibay, kasi ganoon naman ang nangyayari. Diba? Pagka tayo hindi nakakatanggap ng proper nourishment, anong nangyayari sa atin? Tayo ay nanghihina. Pag dumating ang mga pagsubok, anong nangyayari sa atin? Kulang na lang ay kumbaga parang pitik lang na gano'n, pwede tayong tumumba. Ang sabi ng Salmo, unless thy law had been my delight, I should then have perished in my affliction. Diba? Ako ay, ang tawag dito, pinatumba na. Ako ay ginapi na ng aking mga pagdurusa. Kung hindi ang kautusan ng Diyos, pag sinasabi sa Psalm na binabanggit yung law, it talks about the Word. Kasi ang meron pa lang sila at the time ay yung mga Old Testament books. At kalimitan, dahil hindi pa rin kompleto yung mga aklat ng propeta during the Old Testament time, ng mga panahong ito nila David, ang kalimitan nila talaga na na-access as yung tinatawag nating the Torah o yung first 5 books ni Moses. At nandun ang alin? Yung law.
Diba, the first 5 books is the law. Diba, the Torah and the Tanakh. Kumbaga sa Hebrew, Tanakh is the prophet, tapos Torah is the law. The whole Old Testament is what? The Torah and the Tanakh. The law and the prophets. So mahalaga sila, ay ginagawa nila, especially David, na pinagninilay-nilayan niya ang salita with delight. Ayun, isa pa yun. Let's focus on the word delight. Babalik-balikan lang natin ng isang bagay kapag tayo may delight dito. Hindi yung iniinom. Pero yung delight, yung kagalakan doon sa salita ng Panginoon. Parang yung binabanggit ko kaninang illustration, may mga messages kayo definitely sa inyong phone na hindi nyo binuburat, lagi nyo binabalik-balikan from time to time. Kasi mayroon kayong affections na nakikindle kapag binabalikan nyo yon. And so does the word. And more importantly, itong salita, lalo na itong salita ng Diyos. A Christian without meditation is like a soldier without arms or a workman without tools. Without meditation, the truths of God will not stay with us. The heart is hard and the memory slippery. And without meditation, all is lost. Right? This is part of our equipping. Upang tayo ay magamit talaga ng lubos ng ating Diyos at sa tamang paraan. Pero kung titingnan natin mabuti, it also, parang mag-resonate sa atin . How many of you na may alam na konsepto ng salita ng Diyos, pero hindi siya mabunot kapag kinakailangan? Naiintindihan niyo ba yung tanong ko? Kumbaga, alam kong totoo yun, nasan nga yun? Naano niyo ba yung naranasan niyo yun? Itanong yung sarili niyo kung gaano kayo ka-regular magnilay. Yun yung sinasabi ko na isa sa mga payo actually na natanggap na natutunan ko is the best way to memorize is to not memorize. Pero memorization comes with repetition. Diba? So it's either you deliberately repeat na kumbaga out of obligation, or kaya mo inuulit-ulit is out of delight. Ngayon, kapag ang isang bagay, kumbaga lagi siyang nauulit-ulit, hindi mo kailangang sauluhin, pero mananatili siya. Ayaw nga, nandito nga yan. Nandito 1 Corinthians 11:1-3. Kasi part ng meditation, anong sabi rin sa Psalm? I have kept your word in my heart, so that I may not sin against you. The heart is not hard, kasi kahit wala kang dalang Biblia, o kahit hindi mo buksan yung Bible app mo, pag ang tukso ay kumatok, mayroon kang salita ng Diyos na pinagnilay-nilayan na nasa sa iyo, na nananatili. Kaya nga sabi, without meditation, the truth of God will not stay with us. May nananatili sa iyo. The heart is hard. Kapag walang nananatili sa ating salita o katotohanan ng Diyos, the memory is slippery, and without meditation, all is lost. This is really a huge factor pagdating sa ating progressive sanctification. Now, fourth, without meditation, the preached word will fail to profit us. Di ba na-establish natin noong nakaraan na pagdating sa deliberate meditation, kasama sa pinagninilay-nilayan yung mga naririnig nating sermons. Why? Kasi yun ay, ang tawag dito, ipinangaral mula mismo sa salita ng ating Panginoon. Now, with that said, pag hindi tayo nagnilay-nilay, ay baliwala lang yung ating narinig na pangangaral ng salita ng Diyos. It will fail to profit us. How many of us here na, kung sino mang mangangaral, hindi man ako yan. Maaaring nakinig kayo sa YouTube ng pangangaral ni Paul Washer, kung sino man, isang matapat na mangangaral. At patapos ng pangangaral, that very sin na in-address dun sa pangangaral na yon, minutes later ay nagtampisaw ka agad o nahulog ka agad doon.
Many of us, or all of us, have experienced that. And for us, para makaiwas dun sa mga bagay, kaya nga kumbaga ina-address yung directly, kumbaga ina-address directly yung isang kasalanan dun sa naging pangangaral mula mismo sa matapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi man natin ma-expect na agad-agaran ay lalago tayo doon. Pero meron agad magiging hangarin at hakbang upang sumunod doon sa sinasabi ng salita ng Diyos na iyon na ipinangaral. At mahalaga na magnilay-nilay tayo sa salita ng Diyos upang tayo makinabang sa ipinapangaral na salita ng Diyos. Secondly, pagdating sa bagay na ito, preaching itself is an act of meditation. Public meditation yun eh. Di ba kaya nga ang ginagamit ko pag nangangaral ng salita ng Diyos, binabanggit ko tayo ay nagnilay-nilay nung nakaraang linggo sa ganito. Kasi nga, it's a public form of meditation. Now, with that said, kung hindi ka ensayado, parang gagamitin ko yun sa pagbibisikleta. Nung nagbibisikleta pa ako noon, ay minsan nagkakaroon kami ng group ride, sama-sama. Pag wala kang mga sarili ng ensayo, kumbaga yung ikaw lang nagbibisikleta ka, pag sumama ka sa group ride, yari ka doon. Maiiwang ka, magiging pabigat ka sa grupo, lagi kang iwan, lagi ka nilang hihintayin, nakakainis kang kasama kapag ganyan. Pero ang mangyayari, pag ikaw ay ensayado, sabay-sabay kayo. Sabay-sabay kayong umuusad, sabay-sabay kayo na na naglalakbay, sabay-sabay kayo nagpo-progreso, nakarating niyo inyong itinerary, pupuntahan, nakakabalik kayo ng sama-sama, ng maayos. Bagamat kailangan magpahinga at maghintayan from time to time, pero kahit papano, alam mo na ikaw ay kasama ng mga kasama mo na nakikinabang doon sa activity itself. Sabay-sabay kayo nag-enjoy, sabay-sabay kayong na-ehersisyo, and many more. At ang nais natin ay sabay-sabay tayong nakikinabang habang nagkaganap ang pangaral ng salita ng Panginoon. At kung hindi ka ensayado kasi wala kang private meditation, bago ka sumalang sa public meditation sa pangaral ng salita ng Diyos, it will fail to profit you. Ito yun ay isang mahalagang bagay na dapat natin na bigyang pansin. Kumbaga, hindi ka lang dapat nagkakaroon ng paghihimay, affectionate ng salita ng Diyos sa tuwing may public na pangangaral. Pero yun ay ginagawa mo as your daily routine para sa iyong kabusugan ng kaluluwa. Reading without meditation, ika nga ni Henry Scudder, is like swallowing raw and undigested food. Nagbabasa ka lang, hindi ka nagninilay-nilay sa buong maghapon, para kang kumakain ng hilaw na pagkain. Para kang lunok na lang ng lunok nang hindi ngumunguya muna. Ano mangyayari? Sasama lang ang sikmura mo. Baka isipin nyo mabuti, parang yung para kang ang leon yata, ngumunguya din. Ngumunguya din ba ang leon? Ngumunguya din yun, di ba? O lunok. Lunok lang ng lunok and so on. Di ba? Pero kung isipin mo mabuti, dahil tao naman ang pinag-uusapan tayo, di ba? Pagka gagamitin mo yung tangible food, unang-una ay makakain ka ng kunwari ng chicken breast na hilaw. Tapos ganito pa kalaki. Tapos hindi mo yun ngunguyain, lulunukin mo lang. Tapos tingin mo mangyayari sa'yo. Kasi either mabiluukan ka o kaya kung malunok mo man yun successfully, ay sama nun sa sikmura. And so on. Hindi ka makikinabang pagka ganon. Anong ginagawa sa meditation? Para mong ninunguya. Actually, hindi lang sa parang. Ninunguya mo. Nilalasap mo yung salita ng ating Panginoon. Yan. There is a much difference, sabi ni Thomas Watson, between the knowledge of a truth and the meditation of a truth, as there is between the light of a torch and the light of the sun. Set up a lamp or torch in the garden, and it hath no influence. The sun hath a sweet influence. It makes the plants to grow, and the herbs to flourish. So knowledge is but like a torch lighted in the understanding, which hath little or no influence. It makes not a man the better. But meditation is like the shining of the sun. It operates upon the affections. It warms the heart and makes it more holy. Meditation fetches life in a truth. Kaya nga, minsan magtataka tayo, ganun parang husay nito sa doktrina and so on, ang husay na sa kaalaman. Pero parang ang hirap kumbaga ipagtugma nun doon sa current na kalagayan ng kanyang kalaguan, sa kanyang lakad sa pananampalataya.
Mahalagang mag-aral, hindi natin inaalis yun sa eksena ng buhay ng mananampalataya. Pero syempre, we have to take another step. The most important way of treating the scripture, at yun ay pagninilay-nilay. Ang ganda nga ng ginawang illustration ni Thomas Watson doon eh. Lamp or torch, ilagay mo sa hardin, ikumpara mo yun sa araw itself. Ang layo. Kasi, di ba, kahit may liwanag dyan, may init din naman na pinoprovide yung torch. Kung hindi noon mapapalago yung mga halaman na masisinagan ng kanyang liwanag. But the sun is different. So, yun. May liwanag na makukuha tayo sa pag-aaral, pero ang kapakinabangan ay kapag tayo ay nagnilay-nilay. Doon magaganap yung mga nourishing of the soul, doon magaganap yung paglago natin sa kabanalan at sa pagiging kawangis ng ating Panginoong Kristo. It operates upon the affections, it warms the heart, and makes it more holy. Meditation fetches life in a truth. Fifth, without meditation, our prayers will be less effective. Paano ka ulit tayong manalangin dapat? We pray the written word. What is prayer? Kagaya ng meditation, prayer is an affectionate activity. Kung tayo ay nakikinig sa pagninilay-nilay in an affectionate way, tayo ay nagpapahayag naman sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin in an affectionate way. Kasi di ba, pag tayo ay nagde-devotion, which is prayer and meditation combined together, it is an affectionate fellowship. Diba? Kumbaga, nananabik kang makinig, nananabik ka rin na magpahayag sa iyong kausap. At ang kausap natin sa mga panahong iyon ay ang ating Panginoon. Sa Kanya tayo nakikinig ng direkta at sa Kanya rin tayo nakikipag-usap ng direkta. At kung titingnan ng ating mabuti, ito yung relationship ng prayer at saka ng meditation. Upang tayo ay magkaroon o pagkalooban ng biyaya na talagang makinabang sa ating pagninilay, bilang salita ng Diyos ang ating titingnan, kailangan nating ihingi ng tulong yun sa Diyos affectionately. Panginoon, ako po'y magninilay ngayon. Kailangan ko po ng iyong tulong. We pray to God. And then we meditate. Pero, kung walang instruction ng salita ng Diyos na siyang humuhubog sa ating panalangin, ang ating mga panalangin ay magiging balewala. Kumbaga, sa lahat ng means of grace, ano ang means of grace na nag-i-instruct kung paano gawin ang iba pang means of grace? Word. Name a means of grace. Kung wari, worship. Paano mo malalaman kung paano tamang isagawa yung means of grace of worship? Word. Ngayon, paano mag-Lord's Supper? Word. Paano manalangin? Word din. Pero hindi ka makikinabang sa pagninilay kung hindi ka muna mananalangin. Sabi nga ni Thomas Manton, meditation is a middle sort of duty between the word and prayer and has respect to both. The word feeds meditation and meditation feeds prayer. We must hear that we be not erroneous and meditate that we must not be barren. These duties must always go hand in hand. Meditation must follow hearing and precede prayer. So kung gusto natin maging mabisa, maging epektibo, maging kapaki-pakinabang ang ating pananalangin, mahalaga na tayo ay magninay-ninay. Kasi baka pumapasok sa isip niyo, bakit ganun? Parang nakakadalawa pa lang tayong lesson sa prayer, tapos ito patatlo na sa meditation. Hindi ko alam kung may pumasok na sa isip, mayroon sa inyo pumasok na yung sa isip yon. Pero isa to sa mga dahilan. Ang dahilan kasi ay, kung pagkukumparahin natin, ano ang mas nadadalian kayong gawin at mas regular nyong nagagawa? Manalangin o magnilay? Sige nga. Ang sagot dyan sa tingin ko for all of us is manalangin. Tama ba? Ngayon, kahit gaano kasipag tayo sa pananalangin, it's a good thing na maging talagang masigasig tayo sa pananalangin. Pero, kung hindi tayo nagninilay-nilay, magiging kapaki-pakinabang ba ang ating pananalangin? How sure are we that our prayers are well instructed by the Word? If we will not be meditating.
Kasi yung pananalangin, sabi nga ni Spurgeon, we may not be in the gesture of prayer, but we should always be in the spirit of it. Pwede mo yung gawin kahit nasa jeep ka, o kaya naglalakad ka, and so on. Pero yung gesture of prayer, mahalaga rin. Kailangan talaga meron ka rin closet prayer na talagang you're praying. Pero, paano yung pagninilay-nilay? It must go hand in hand. Sabi nga ni Spurgeon, nung tinanong siya, anong mas mahalaga, prayer o word? Anong sabi ni Spurgeon? Nagtanong din siya, anong mas mahalaga, inhaling or exhaling? You get the point. Kung ba't niya ibinigay yung follow-up question na yun. Kasi totoo naman nga, iyon. Kung baga hindi naman tayo pwede, kung puro prayer tayo, hindi naman tayo pwedeng hinga lang ng hinga, papalabas. We have to inhale as well. Sixth, Christians who fail to meditate are unable to defend the truth. They have no backbone and they have little self-knowledge. Kasama rin kasi ito. Two things. It requires knowledge to able to defend the truth. But it requires meditation so that our hearts are affected so that we may know how to defend the truth. Dalawa kasi yun eh. We must defend the truth, so we need knowledge, but our hearts should be affected so that we may know how to defend the truth. Para tayo, pagka i-defend natin ang truth pag kinakailangan, ay hindi lang basta equipped to know how to defend. Alam natin yung mga huhuguting mga talata, marunong tayo mag-exegesis and so on. Pero dapat ang puso din natin ay may pagnanais na itong taong ito, sana Panginoon, ikilusin mo. Kasi pag nawala yun, ang mangyayari sa atin, ay ang katotohanan ng Diyos na ating alam, ipangahambalos lang natin sa hindi mananampalataya o sa hindi nag-agree sa atin. At hindi dapat ginagamit sa ganung paraan ang katotohanan ng Diyos. To defend the truth of God means we are looking after the good of the one in whom we defend the truth to. Ang ginagawa kasi ng pagninilay na hindi nagagawa ng pag-aaral ay ang puso natin ay binabago rin nito. That is how to have a spiritual backbone. At kung wala tayong pagninilay-nilay, we have little self-knowledge. Kasi doon mo mas nakikilala ang iyong sarili sa harapan ng mata ng Diyos kapag tayo ay nagninilay-nilay. Kasi hindi mo lang tinitingnan kung ano yung meron doon, nakaalaman. Sinasalamin mo kung sino ka in terms of that kaalaman. Yung pag nagnilay-nilay, isa sa mga tinatanong mo sa sarili mo, anong mga kasalanan kong direktang ina-address nitong mga talata na to? Na kailangang pagsisihan ko, mabago sa akin. Ano yung mga bagay na inuumit ko? Diba ang sin is dalawang bahagi? Sin of commission, sin of omission. Sin of commission, sins that we commit. Sin of omission, things that we should do that we do not do. Titingnan natin yun. Bakit ko kailangan pagsisihan to? Bakit ko kailangan umpisahang gawin to? Ay pinapakita sa akin ito kung sino ako sa harapan ng Diyos. It reminds me of Christ and why He suffered. Ako yung tinutubos niya kasama sa mga tinutubos niya dito. Kaya gano'n na lamang ang dinanas ni Kristo and so on. And it changes our heart. It makes us more aware of our sinfulness and our need of the grace of God. A man is a stranger to meditation, sabi ni Thomas Manton. A man that is a stranger to meditation is a stranger to himself. And we don't want to be strangers to ourselves. Kaya nga marami sa mga tao ang hindi kilala ang kanilang sarili talaga ayon sa pagpapakilala ng Diyos kung sino talaga tayo. At kahit tayo ay may kaalaman na tayo makasalanan, ang Diyos ay banal, kailangan pa rin na patuloy nating tingnan ang extent ng tamang pagkakakilanlan natin sa ating sarili. There is so much more to learn about ourselves that the Scripture would enable us to learn. Kung mayroon mas masigit na nakakilala sa iyong sarili, na higit sa iyo, iyon ay ang Diyos. At mas ipapakilala pa niya kung sino ka talaga sa kanyang harapan pag pinagnilay-nilayan natin ang kanyang salita. And finally, it may also be added that such meditation is an essential part of sermon preparation. Without it, sermons will lack depth of understanding, richness of feeling, and clarity of application. Ngayon, hindi ko to sinasabi to make it exclusive para sa aming mga pastors. Lagi sinasabi to sa amin dati ni Pastor Noel.
Don't preach a text that is well studied, preach a text that is well meditated. Lagi niya sinasabi. Pero dahil marami sa atin dito ang sa biyaya ng Diyos ay ginagamit din sa pagtuturo, make sure na every text that you will use sa pagtuturo is a well meditated text before you teach. Kung nais natin na talagang gamitin ng banal na espiritu ang mga bagay na, ang mga teksto na ating itinuturo at ipinapahayag sa iba sa ating paghahanda, make it a big part of your preparation to meditate on the text that you will be using. Saan man yan? Sa mga bata at kung kanino pa man na maaabot ng ating pagtuturo. Sabi nga ni Johann Albrecht Bengel, apply your whole self to the text. The whole matter of it, apply to yourself. Before we preach to others the word that we're about to preach or teach to them, make sure it has its first application sa atin. Kung sa mga pastor, sabi nga, before you preach your congregation, make sure you have preached your sermon to yourself first and then go ahead and preach that to the congregation. And so does everyone na ginagamit ng Panginoon na magturo sa mga kabataan at sa iba-iba pang mga maabot ng ating pagtuturo sa ating ministeryo. Kaya nga hindi siya basta biro lang na kumbaga maggagawa tayo ng outline and so on and so forth, although bahagi yon. Pero majority of the work that we do, majority of the labor that we do sa ating pagtuturo is to meditate upon the Word of God. So ito ay yung ating scope ng ating 5th lesson, the duty and necessity of meditation. Any questions? Meron ba kayong tanong?